Tanong, lagi ka bang inaatake ng matinding sakit ng ulo tuwing bandang 3:00 ng hapon? Yung tipong pakiramdam mo ay parang inuubusan ka ng enerhiya kahit na kumakain ka naman ng maayos noong tanghalian. Ang nangyayari parang labanan ng antok at pagod ang madalas mong ginagawa kaya naman tumayo ka at nagtitimpla ka ng isang matapang na kape. Pero imbis na sumigla, maya-maya lamang ay bigla kang nakakaramdam ng matinding gutom. Magsisimula kang mag-crave ng mga matatamis na tinapay, matatamis na tsokolate o milk tea. Kumakalamang tiyan mo, kaya mapapakain ka na naman ng merienda kahit wala pa sa oras. Dahil sa cycle na ito, palagi kang bloated, madalas kang constipated at pakiramdam mo ay tuluyan nang nasisira ang iyong diet. Nakaka-frustrate, hindi ba? Dahil inaakala mong mahina lang talaga ang self-control mo pagdating sa pagkain. Pero naisip mo ba na baka hindi ka naman talaga gutom? Baka ang totoo, ang katawan mo ay sumisigaw na dahil sa tindi ng pagkauhaw pero kape ang binibigay mo imbis na simpleng tubig. Halika, pag-usapan natin yan. Napakaraming tao ngayon ang halos hindi na umiinom ng purong tubig. Mula pagising sa umaga hanggang bago matulog, puro kape, iced tea o milk tea o mga makukulay at matatamis na inumin ang dumadaloy na siguro sa kanilang mga lalamunan at sa kanilang mga dugo. Ang maling paniniwala ng marami ay basta likido o basta liquid ang iniinom nila, nakaka-hydrate na sila. Pero ang katotohanan, napakalaki pong kalokohan nito. Ang kinakailangan po natin ay tamang siyensya. At ang sinasabi ng siyensya, ang kape, dahil sa taglay nitong caffeine ay mayroong mild diuretic effect. Ibig sabihin, mas pinapadalas ito ang pag-ihi po ninyo at mas nalalabas po nito ang mahalagang tubig mula sa inyong mga katawan. Kung gagawin po ninyong pamalit sa tubig ang kape buong araw, naku, edi yung unti-unting mild diuretic, unti-unti din pong tumutuyo sa sarili ninyong mga cells. Ang matinding problema dito ay ang tinatawag nating fake hunger o yung peking gutom. Kadalasan, ang signal ng utak natin para po sa uhaw at sa gutom ay nagkakagulo. Kasi kapag po dehydrated ang ating mga katawan, maaari pong pinapadala po ng ating utak ang parehong sensation na parang gusto ninyong kumain. Kaya naman po, imbis na uminom kayo ng malinis na tubig, mapapakain po kayo at ito ay maaari magdulot ng pagtaas ng inyong timbang. Bukod pa rito, tandaan po natin na nangangailangan po ang ating mga atay at ang ating mga bato ng tubig upang maayos pong maproseso ang mga nakatagong taba sa ating mga katawan at mailabas din po yung mga toxins at mga dumi. Kung kulang po tayo sa tubig, nagiging tamad o maaari bumabagal po ang digestive system at metabolism natin. Hindi po magagawang sunugin ng ating katawan ang mga taba ng mahusay kung tuyong-tuyo na po ang ating mga internal organs. Kaya naman again, bago po ninyo isisi sa metabolismo ninyo o sa disiplina po ninyo ang paglaki ng inyong mga timbang o ang pagtaas ng inyong mga timbang, suriin po muna nating maigi ang ating mga iniinom sa baso. Bago po kayo magtimpla ng pangalawa o pangatlong kape ninyo sa hapon, pilitin po muna ninyo ang sarili ninyong uminom ng 1 o 2 malalaking baso ng malinis na tubig. Bigyan po natin ng 15 minuto ang katawan ninyo at maaaring magulat po kayo. Maaaring mawala ang matinding craving at sakit ng ulo na nararamdaman po ninyo. Again, kasi simple lamang ito, baka dehydration po ang nararamdaman ninyo. Ang pinakasimple, pinakamura at pinaka-epektibong pamaraan upang linisin ang katawan, pabilisin ang panunaw at pigilan ang labis na pagkain ay ang pagbabalik sa pinaka-basic na kinakailangan ng ating physiology. Huwag pong tipirin ang sarili sa tubig dahil ito ang tunay na nagbibigay buhay at lakas sa bawat cells ng ating mga katawan. At ayun, sana po ay may natutunan kayo. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayong matulungan. See you in the next episode. Ingat!